Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nangako ng stable na balik kita ang Pangulo sa mga dayuhang mamumuhunan sa Maharlika Investment Fund. Sabi pa niya habang nasa Switzerland, mainam mamuhunan sa Pilipinas sa dami ng oportunidad, lalo't inaasahang lalago ang ekonomiya ng ating bansa ng hanggang 7% ngayong taon. Yan ang tinutukan live mula roon ni JP Soriano. JP? Magandang tanghali, Mel, mula rito sa Davos, Switzerland. At bukod dyan, Mel, sinabi rin ng Pangulo na kapag kayo po ang mga investors na mamuhunan sa Maharlika Wealth Fund, ay mas maraming trabaho daw po ang madadala nito para sa mga Pilipino. Sabay sabi na sa kabila po ng mga patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, ay inaasahan ng Pilipinas na mas lalago ang ekonomiya ngayong 2023. On addressing the current industry headwinds in the context... Sa Country Strategy Dialogue na dinaluhan ng ilang CEO, Finance at Trade Ministers ng ilang bansa, ibinahagi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinusulong na Maharlika Investment Fund. The process of establishing our first ever sovereign wealth fund is underway. Such a fund is one tool among many in our efforts to diversify our financial portfolio, which includes our existing institutions pursuing investment that will generate stable returns, but also welfare effects spanning employment creation, improvement of public service, and a decrease in costs of economic activities. Si Finance Secretary Benjamin Diokno sinabing normal lang daw sa isang bansa ang bumuo ng Sovereign Wealth Fund. Kung meron daw tayong ganito, may mapagkukunan ng pondo para sa mga pangunahing proyekto. Pinanghihiram pa natin ng pera yun from Japan, China, IMF, asa World Bank, ADB. Eh ngayon kung meron tayong ganong fund, pwede natin gamitin yun para mapunduhan yun. Ibinida rin ng Pangulo ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas na hanggang 7% ngayong taon. We project our economy to grow by around 7% in 2023. Our actual projection is 6.5%. But there are signs that we might be able to surpass that. Kaya sabi ng Pangulo, sa ating bansa daw pinakamainam mag-invest o mamuhunan. There's a vast range of investment opportunities available, such as in renewable energy, agro-processing, transportation, infrastructure development, amongst others, and several public-private partnerships in the pipeline. Nananawagan naman ang Pangulo sa iba't ibang bansa na pagaanin o luwagan na ang anumang trade restrictions o yung paghihigpit sa kalakalan o palitan ng produkto at serbisyo ng mga bansa. Ayon kay Marcos, kinailangan man daw gawin ng ilang bansa ang trade restrictions para makabangon dahil sa pandemya. Di raw ito dapat gawing pangmatagalan ng mga bansa at muling ituloy ang commitment sa World Trade Organization o WTO. Bago ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa Country Strategy Dialogue sa World Economic Forum, pinuntahan muna niya ang World Economic Forum Annual Meeting 2023. Nakinig siya sa mensahe ni Alain Berset, ang presidente ng Swiss Confederation, at Klaus Schwab, ang chairperson of the World Economic Forum. Pati na rin ang speech ni Olena Zelenska, ang asawa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, na nananawagan sa mga Western countries na tulungan ang Ukraine sa gitna ng gulong nangyayari sa kanilang bansa sa pagitan ng Russia. Nakapulong din ng Pangulo si dating British Prime Minister Tony Blair na ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista ay interesado raw na sumuporta sa railway projects ng pamahalaan. At nakipag-meeting din ang Pangulo sa International Monetary Fund o IMF. At Mel, mga kapuso, nakaantabay nga po ang GMA Integrated News sa mga latest development dito sa World Economic Forum at sa mga aktibidad na dadaluhan ng ating Pangulo. Kabilang na nga po dyan ang session na nagaganap po ngayon dito sa Davos kung saan po kalahok din ang Pangulo. Ngayong araw nga pinaka-busy si Pangulong Marcos para sa mga imbitasyon sa kanya. Kabilang na dyan ang kanyang key remarks sa isang discussion forum mamaya, high-level dialogue at ang one-on-one dialogue sa presidente ng World Economic Forum
kung saan magkakaroon din ng town hall. At live mula sa Davao sa Switzerland para sa GMA Integrated News, JP Soriano, balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Inirekomenda ng Palasyo at Sugar Regulatory Administration o SRA ang pag-aangkat ng 450,000 metric tons ng karagdagang asukal. Hinihintay na rin ang permiso ng Finance Department at Customs para maibenta naman sa publiko ang mga nakumpiskang asukal at bigas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa monitoring ng Department of Agriculture ngayong araw, may mabibili na raw na 87 pesos kada kilo ng puting asukal. Pero pumapalo pa rin yan ng hanggang 110 pesos sa ilang pamilihan. 120 pesos pa nga sa binibilhan ni Maricel. Pero ang tinitinda niyang sa malamig, hindi niya mapatungan ng presyo dahil mga estudyante ang mga customer. Bawas ng konti para makikita ng kahit maliit lang. Para dumami ang supply at magmura ang asukal, inirekomenda na ng Malacanang at Sugar Regulatory Administration ang pag-angkat ng hanggang 450,000 metric tons na asukal. Kasama na dyan ang 2 buwang pasobra o buffer stock na inanunsyo noon ng Pangulo. We never know, isang masamang bagyo or delay sa shipping, and so very wise po yung 2-month buffer. Ayon sa SRA, inaasahan nilang may mapaparating na imported na asukal sa bansa sa lalong madaling panahon. Pero nananatili raw hamon sa kanilang industriya ang mataas na presyo ng petrolyo, abono at epekto ng climate change. Wala naman daw shortage ng asukal sa mga palengke at normal na raw sa nakalipas na mga taon ang pag-i-import ng asukal habang hinihintay ang susunod na mga buwan ng ani. Para naman sa lokal na asukal, umaasa silang mapapamura pa rin ito sa kabila ng mataas na gastos ng mga magsasaka sa pagtatanim at ani ng mga tubo. For the locally produced sugar, I think the fair price for refined would be about 90. So 60 sa farmer, 90 sa market. Now, yung imported po will be lower. Supposedly, pag import mo ng lower price, the price in the retail will average. Sa ngayon ay may mabibiling 70 pesos per kilo na puting asukal sa mga kadiwa stores tulad sa Barangay Pasadena sa San Juan City. Malaking tipid rin dito kaysa sa palengke. Kung araw-araw sana yan. So isang araw lang daw po eh. Pero pwede ring ibenta dyan at maging sa mga palengke ang nakumpiskang 80,000 bag ng smuggled sugar kamakailan. Hinihintay na lang ang permit mula sa Department of Finance at Bureau of Customs bago ito suriin kung ligtas si konsumo. Pati kumpiskadong smuggled na bigas, maaari ring ibenta sa kadiwa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Viral po ang isang footbridge sa Quezon City dahil sa tila pag-alog nito lalo kung maraming tao. Ligtas pa ba yung daanan? Ang paliwanag ng MMDA sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Halos wala pang tao nang puntahan namin ang overpass na ito sa kanto ng EDSA at Roosevelt Avenue. Pero pagkumpirma ng mga nakausap ko, totoo ang kwento sa isang viral TikTok post na umaalog ang overpass. Ramdam na ramdam daw yan pag umaabot dito ang mahabang pila ng mga pasahero sa Roosevelt Station ng EDSA Bus Carousel. Pag ngay naglalakad malog. Natatakot na kayo sila? Siyempre, ang takot sa talaga. Lalo na po pag dumadaan po na bus. Anong pakiramdam mo doon? Natatakot ka ba? Noong una po natatakot pero ngayon sanay na po. Ito ang bahagi ng footbridge na tinukoy dun sa social media post. Walang gaanong tao pero kahit pa paano may mararamdaman kang alog sa iyong tinatapakan. Pero, meron nga ba dapat ipangamba? Ayon sa MMDA, di na raw nakapagtataka na ramdamang tila pag-alog ng footbridge na nitong nakaraang taon lang daw inayos. Binubungan at nilagyan ng solar lights. Napakarami raw kasing tao na nakunan sa viral video, pero wala raw dapat ipangamba. Footboards po ang ginamit dyan. So talagang may vibration po. Footbridge na yan. Yan po kasi ay design para daanan lang, hindi tambayan. Kasi pag tumambay ka dyan or nagstay ka for a while, mararamdaman mo talaga yung vibration. Dahil yun talaga ang design yan. Sa kabila nito, pinapuntahan na rin daw ni MMDA Chairman Artes sa kanyang mga tauhan ng nasabing footbridge para matiyak ang kaligtasan nito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inabsuelto ng Court of Tax Appeal si Rappler CEO Maria Reza
at ang Rappler Holdings Corporation sa 4 na counts ng tax evasion. Ayon sa First Division ng Court of Tax Appeals, hindi raw napatunayan ng prosekusyon ang aligasyong hindi nagbabayad ng tax obligations sina Reza. Ang kaso ay inihain noong 2018 ng Department of Justice noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil daw sa hindi umano pagbabayad ng buwis ni Reza at ng Rappler mula sa kita sa pag-issue ng Philippine Depository Receipts noong 2015. Today, facts win. Truth wins. Justice wins. Medyo emotional nga lang po. So, this acquittal, kahit na medyo matagal po, is not just for Rappler. It is for every Filipino who has ever been unjustly accused. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, wala na pong sama ng panahon na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, lumabas na ng PAR ang low pressure area sa kanluran ng Palawan. Nag-dissipate o nawala naman yung isa pang LPA sa May Visayas. Pero bago yan tuluyang nawala, nagdulot ang dalawang LPA ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Gaya sa Nauan, Oriental Mindoro, kung saan 8 barangay ang nalubog sa tubig. Mistulang ilog ang malawak na palayan. Binahari ng maraming bahay habang pahirapan naman ang pagtawid ng maliliit na sasakyan. Abot dibdib naman ang baha sa ilang lugar sa Camarines Sur. Pero kahit wala ng LPA, maging I am ready pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa dahil magpapaulan ang shear line, amihan at localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan pa rin sa Cagayan Valley, Apayao, Central Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon at Mimaropa. May matitinding ulan sa Mindoro at Palawan. Sa Visayas, umaga pa lang may ulan na po sa Samar at Leyte provinces, pati sa Panay Island. Mas maraming lugar na po ang uulanin sa hapon. Sa hapon din posibleng umulan sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila pero sa ilang lugar lang at hindi malawakan. Dahil pa rin sa amihan, patuloy ang babala ng Pag-asa sa maliliit na sasakyang pandagat dahil sa magiging maalon pa rin sa ilang baybayin ng Luzon. Posibleng abutin pa raw ng 6 na linggo bago malaman kung cyber attack ang dahilan ng aberya sa NAIA noong January 1. Sinabi po yan ng Department of Information and Communications Technology sa pagdinig sa Kamara. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. May nangyari bang cyber attack noong January 1 kaya nagkaaberya sa NAIA? Yan ang tanong ng ilang kongresista sa pagpapatuloy ng briefing ng House Committee on Transportation sa naturang insidente. Sa nakaraang briefing sa Kamara, binanggit na hindi cyber attack ang dahilan ng aberya. Pero kanina isa na ito sa mga kinukonsidera matapos ang aberya rin sa ilang airport sa ibang bansa kamakailan lang. Isang external body na binubuo ng DOTR, DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, NBI at NICA ang nag-iimbestiga. At this point in time, Your Honors, there is no conclusive findings yet determined by the committee. The investigation is ongoing. On the power supply side, it's an off-grid system. There are no remote access to that system. So cyber attack has not been an issue as far as our investigation is concerned yet. The complete investigation on the CAAP system, malaki ho yung system nila eh. Hindi pa ho kompleto. Ayon sa DICT, posibleng abutin ng 6 na linggo bago masabi kung nagkaroon nga ba o hindi ng cyber attack. Was there a cyber attack or not? How long will it take? For a forensic investigation like this one, the minimum is 6 weeks. Patuloy naman ang forensic investigation sa nasirang circuit breaker. Do you have the capability to conduct forensic examination? Yes or no? No, sir. No. Bakit ganun? We have referred the specific items to the Bureau of Fire Protection, which has been trained
to do analysis and investigation on electrical and fire causes. Kasunod naman ang rekomendasyon ng external body, may ilang taga-kaap naman na nag-inhibit sa investigasyon sa aberya o nag-leave of absence na. We are open to any investigation and we will provide whatever is required. And I am inhibiting myself from getting involved in this. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Para makuha ang delayed nilang sahod, pinagre-rehistro muli ang mga Pilipinong natanggalan ng trabaho sa isang kumpanya sa Saudi Arabia mula 2015 hanggang 2017. Kabilang dyan, yung mga dati nang nagparehistro sa OWA, bagay na pahirap daw ayon sa byuda ng isa sa kanila. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matatapos na nga kaya ang paghihintay ng may 10,000 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia matapos bumagsak ang presyo ng langis noong 2014? Gumugulong na kasi ang registration at pag-update ng datos ng mga claimant kaugnay sa hindi nabayarang sweldo ng kumpanyang Saudi Auger Ltd sa pagitan ng 2015 hanggang 2017. Kasunod ito ng pangako ni Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Nobyembre na magbabayad sila ng 2 billion riyals o 30.5 billion pesos sa mga Pinoy claimant. Hinihintay na yan ni Arcel Bigayan, misis ng claimant na si Rodolfo Bigayan na nakabalik sa bansa noong 2017 at pumanaw sa atake sa puso noong 2020 pero hindi pa rin natatanggap ang sahod. Sa Saudi pa nga lang daw ay nagparehistro na ng claim ang mister at sumailalim din sa proseso ng OWA. Kaya pinagtataka niya ang abisong magrehistro sa Saudi Embassy sa pamamagitan ng link na nasa inyong screen ngayon. Dito ay kailangang kompletuhin ang mga datos o dokumento kaugnay sa naka-file na claim bilang dating empleyado ng Saudi Auger Ltd. Yan daw ay kahit nakarehistro na noon sa OWA tulad ng asawa ni Arcel. Yun namang hindi pa nakapag-submit ng claim, pwede raw magsumite sa email na ito. Kapag po namin ng mga widows, hindi po kami basta-basta makapag-register po doon sa link ng IHA dahil po hindi po naman namin alam kung ano po yung ilalagay namin mga information doon. But kailangan pang mag-register dahil ang inaasahan po namin is yung itinangako ng hari kay PBBM na regalo. Yung po ang sinasabi ng iba, bakit nahihirapan pa? Naintindihan naman namin to. Di ba, Pio, medyo emotional itong issue na ito. Gusto lang namin ipaalam sa inyo po, siniseryoso ito ng Department of Migrant Workers. Wala pong lumilipas na linggo na hindi kami nagpa-follow up sa aming counterpart sa Saudi government. Kung may tanong naman daw ang OFW o yung pamilya ng pumanaw na OFW tungkol sa claim, pwedeng sumulat sa email na ito mula sa Embahada ng Saudi Arabia. Sa panig naman ng Pilipinas, pwede raw kayong mag-email sa Department of Migrant Workers o makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Riyadh. Kinalma rin ng DMW ang mga claimant na anilay matagal nang naghihintay. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang gusto namin, kung ano lang yung sasabihin ng Saudi Embassy, Saudi government sa amin, official channels, yun ang gagamitin po namin para maisulong yung inyong matagal na talaga na pinaglalaban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang negosasyon ng Department of Health para makabili ng mga bivalent booster laban sa COVID. Lumalabas daw sa isang pag-aaral na mas mababa ang hospitalization at death rate ng mga edad 65 pataas na tinurukan nito. Nakatutok si Lay Alves. 81% na mas mababa ang hospitalization at 86% ding mas mababa ang pagkamatay sa mga nabigyan ng COVID vaccine bivalent booster na mga edad 65 years old pataas kumpara sa nabakunahan ng mga naunang COVID vaccine. Ito ang resulta ng pag-aaral sa Israel na nagbibigay diin sa kahalagahan ng bivalent booster para sa mga nakatatanda. Tinawag na bivalent ang mga bagong bakuna dahil mabisa ito kapwa laban sa original COVID virus at Omicron variant BA.4 at BA.5.
Magandang senyales ito ayon kay Dr. Ron Ginsolante, isa sa mga external expert ng Food and Drug Administration sa COVID vaccine evaluation. That more vulnerable population can be given the bivalent vaccine because of its advantage and benefit at this point in time, wherein we are facing this heavily mutated Omicron variants of concern. Patuloy daw ang negosasyon ng Department of Health o DOH sa pagbiling ng bansa ng bivalent vaccines. Target pa rin daw na maparating ang mga ito ngayong first quarter ng taon, kahit pa hindi in-extend ng Pangulo ang state of calamity. Ibig sabihin, dadaan ito sa regular procurement process sa halip na sa emergency procurement na mas mabilis. Alam din daw ng Health Department ang tungkol sa mga pag-aaral sa Amerika tungkol sa posibleng negatibong epekto ng ilang uri ng bivalent vaccine, bagay na masusi rin daw sinusuri. Nakita natin that through this almost 2 years of vaccinating our population, napakababa ng adverse reactions natin sa mga bakuna. It is just less than 1%. Kaya ito pong mga lumalabas na ganito, we take it with a grain of salt. Of course, it is considered. We will monitor properly ito pong mga babakunahan natin kung sakali na dumating na yung bivalent dito sa atin. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Para matupad ang pangarap na sariling bahay, plano po ng Department of Human Settlement and Urban Development na magbigay ng mas mababang interes sa Pambansang Pabahay Program. At nakatutok si Rafi Tima. Inabutan namin si Renalyn na nag-iigib ng tubig sa isang tumatagas na tubo sa Nia Road para panlinis sa kanyang bahay. 20 taon na raw nakatira ni Renalyn sa isang informal settlement sa Nia Road. Sa kanyang maliit na tahanan, kasama niya ang 3 anak at mga apo. Mahirap niya ang ganitong pamumuhay, kaya ang kanyang pangarap? Pangarap ko po magkaroon ng yung mga apo ko, bahay, saka makapag-aral na mabuti. Mamatay man po, mawala man sa mundo po. At least, alam ko na yung mga anak-apo ko na nasa magandang kinabukasan na po sila. 2 beses na raw silang nasunugan dito at nariyan pa ang pangambang anumang oras. Pwede silang i-demolish kapag kinuha na ng may-ari ang lupa kung saan nakatirik ang kanilang bahay. Hindi naman daw siya makakuha ng sariling bahay dahil interes pa lang, hindi na niya kayang bayaran. Malaga yun sir kasi hindi ka na mamumblema kung paalisin ka pa eh. Demolish, ganyan. At least nasa maganda ka ng tirahan. Ang mga tulad ni Renalyn ang siyang target umanong matulungan ng Pambansang Pabahay Program ng Department of Human Settlement and Urban Development. Batid na raw ng DSUD na ang karaniwang 6% interes sa mga housing loan ang malaking sagabal sa pagkakaroon ng sariling bahay ng ating mga kababayan. Ang 6% po, malabas po yung mga 7,000 to 8,000 monthly. So hindi po kakayanin po ng mga ISF yan, at lalo po yung mga manggagawa na isweldo ng minimum wage. Ang plano ng DSUD, gawing 1% lang ang interes sa Pambansang Pabahay Program. Ang kulang sa interes, local at national government ang aako sa pamamagitan ng housing interest support. Instead of 7,000, magiging 3,000 na lang po. Kaya po in city. Para naman sa mga walang regular na sweldo, tutulong daw ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Matagal ng issue sa mga national housing projects ang relocation ng mga benepisyaryo, bagay na nais umunong solusyonan ng In-City Housing Project ng Pambansang Pabahay Program para tiyak na hindi na sila babalik sa dating tirahan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. 4 na araw bago ang Chinese New Year, nagtaas presyo na ang ilang pinaniniwalaang pampaswerte gaya ng Lucky Charms at Tikoy. Kung magkano, alamin natin sa pagtutok ni Oscar Oida. Ilang araw bago ang Chinese New Year, dagsa na ang mga tao rito sa Binondo sa Maynila para makabili ng isa sa mga paboritong pampaswerte, ang Tikoy. Yung Tikoy kasi matamis, diba? Tapos bilog. So syempre ang bilog, simbolo yan ng kabuuan ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, talaga namang nag-upgrade na ito ng gusto. Mula sa tradisyonal na Tikoy White hanggang sa mga bagong flavor tulad ng salted egg at mango. Yun nga lang, nag-upgrade na rin ang halaga nito na mas mahal ng 5 hanggang 10 piso. Depende sa klase at laki nito. Dahil sa asukal. Bakit sa asukal? Nagmahal yung asukal eh.
Kaya naman hirit ni Aling Leti, bakit daw di pansinin ang kanyang panindang kakanin? Hindi po butas ang bulsa po, mas mura po. Inilalako na rin ang mga lucky charm tulad ng mga amulet coin, wind charms na may piyaw o yung dragon money catcher, mga lucky bracelet at kung ano-ano pa. Yun nga lang, nagmahal rin daw ang presyo ng mga ito mula 20 to 50 pesos. Kasi ito ho ang good luck ngayong taon. Ako hindi ko ganong itinaas kasi nga gusto ko rin kaya ng masa. Nag-iikot na rin ang mga dragon at lion dancers sa paniwalang swerte ang dala nito sa mga establishmento. Sasayawan lang po namin, tapos magbibigay po sila ng ampaw. Pero kung meron man daw talagang sinuwerte ng gusto sa paglalayon at dragon dance, ito na marahil ang pamilya sikat ng Binondo. 1990s pa lang daw, binuhay na sila ng trabahong ito. Di po kami pang Chinese New Year lang po. Pinakamalaki po, mahabot po ng 500K pag natatapos po lalo yung Chinese New Year. Lalo pa raw silang umasenso nang pasukin nila ang paggawa mismo ng mga sinusuot na lion at dragon. At ang kanilang latest creation, ang lion rabbit na ito. Kahit moderno na ang panahon, marami pa rin naniniwala na may mga bagay at pagkain na nagbibigay ng swerte. Pero higit pa raw sa mga swerte, dapat daw ay sinasabayan natin ito ng pagsusumikap, diskarte at kabutihan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Napapalibutan ng karagatan ang Pilipinas pero inaalat daw ang industriya ng asin sa bansa. Sinisi ng ilang senador ang batas na nag-oobligang gawing iodized ang lahat ng asin sa bansa na dapat na raw alisin. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bumaba na raw sa 42,000 metric tons ang napoproduce na asin ng bansa, malayo sa 240,000 metric tons na napoproduce noong dekada 70 ayon sa Senate Committee on Agriculture. Pero ang tila mas nasisi kaya gusto nang ipatanggal ng mga senador ang batas na nag-obligang gawing iodized lahat ng asin na ipinasa noong 1995 at ikinampanya pa noon ng Health Department bilang tugon sa iodine deficiency na nagdudulot ng goiter at di maayos na development ng pag-iisip. Sabi ng National Nutrition Council, base sa pag-aaral, 12% lang ng populasyon ang may iodine deficiency ngayon. Kaya hindi kailangang lahat ng asin sa merkado ay iodized salt. Tanggalin na lang yung requirement na yun at gumawa na lang kami ng program sa DOH to solve that deficiency. Hindi madali kasi yung iodization Kinumpirma yan ng mga mag-aasin ng sadyain ng GMA Integrated News sa Barangay San Nicolas ng Bulacan, Bulacan. Pero giit nila, walang shortage ng asin. Sa dami naman po kasi ng asin po din sa Bulacan, Pangasinan, Mindoro, marami po asin. Kung paggawa ng iodized, maproseso po, tapos ala naman kami kagamitan din. The challenge there, ma'am, is for the salt producers, very expensive po yung mga machines. Dahil dito, 93% ng asin natin ang ini-import, gayong may 36,000 kilometers ng shoreline ang Pilipinas. Sa huli, lumabas na hindi naman pala iodized ang ini-import na asin. Dito na sila pinoproseso para makasunod sa itinakda ng batas. Kung mag-i-import din kayo na hindi iodized tapos i-require nyo yung local na iodized, tama ba yun? Pinatay nito ang salt industry. Apektado rin daw ng batas yung mga balak mag-export ng pagkain dahil kailangang ibahin ang formula sa ibinebenta nila sa local markets na gumagamit ng iodized salt. Hindi kami makapag-produce ng natural salt for export kasi bawal I will clarify. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Wala umanong pananagutan ang COMELEC at Smartmatic sa nangyari umanong data breach bago ang eleksyon noong isang taon. Batay po yan sa desisyong ibinaba ng National Privacy Commission noong Setyembre, pero ngayong buwan lang na ipagbigay alam sa COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, nakasaad dito na walang pananagutan para sa concealment of security breaches involving sensitive personal information sa ilalim ng Data Privacy Act, ang komisyon at Smartmatic. Hindi rin umano napatunayang galing sa umunoy breach ng Smartmatic at ng COMELEC servers ang impormasyon ng nasa mahigit 100,000 overseas voters.
Wala rin daw direktang ebidensyang nagtuturo na konektado ang umunoy nangyaring breach sa server ng Smartmatic sa server o system ng Comelec. Sunod-sunod ng pagkilalang natatanggap ng Kapuso Historical Portal Fantasy Series na Maria Clara at Ibarra. Dagdag pa riyan ang mga papuri sa natatanging pagganap ng mga character nito. Gaya ng goosebumps na acting performance ni Asia's Limitless star Julian San Jose kagabi. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Hindi ako naniniwala. Sa mga nakalipas na episode ng Maria Clara at Ibarra, humanga ang maraming kapuso sa ipinakitang pagganap ni Julian San Jose sa kanyang role na Maria Clara. Mula sa pamamaalam ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara hanggang sa pag-confront niya kay Padre Salvi nang kinalaman nito sa pagpanaw ni Ibarra. Por favor, ayoko nang tumahimik pa! Nagbigay ng panibago at madamdaming pagkakaintindi sa iconic role sa No Limitang Here ni Gato C. Rizal. It has not been easy for me portraying the role. Pero ito, like by far yung pinaka favorite role ko sa buong like acting career. Humbling experience niya for me because aside from working with very talented people, like talented actors and very passionate writers from the whole team, sobrang ibang klaseng experience kasi siya talaga for me. Ang pagsasadula ng Kapuso Network sa mga nobela ni Dr. Rizal, umani ng papuri di lang sa mga Kapuso viewers, kundi pati na rin sa mga award-giving bodies. Maging si Fidel o si David Licauco na antigang mga manunood sa tapatan nila ni Clyde. Team effort daw ang kanilang naging sikreto para mapaganda ang serye. Dahil dito, mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Salamat na nabigyan niyo ng pansin ang aking paghihirap, ang aking sipag at yung mga pinaghirapan namin sa the past 6 months of shooting. So, ayan, sobrang miss ko talaga yung Maria Clara and Ibarra. Imagine mo, like, the past 6 months, sila yung nakakasama ko. Actually, ngayon pa nga lang na parang patapos na kami, medyo nalulungkot na ako. Ngayong nagbabadya na ang paghihiwalay ni Clay at Fidel, ito na ba ang katapusan ng Pilay Love Team? Marami pa kayong makita sa amin dalawa ni Barbie Fertel. And dun din sa Pilay, may Elfili pa. At hindi pa mawawala si Fidel? Hindi siya mawawala. Hindi ako magpapakasal lalong-lalo na sa Alfonso Linares na yan. Dapat ding abangan ang matapang na hakbang ni Maria Clara sa balak sa kanyang pagpapakasal kay Linares. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.